Konnichiwa minasang. Hello guys, let's go to Geila Yuzawa Snow Resort. So ito yung snow resort na easiest and nearest ski resort from Tokyo. Yeah, welcome to my channel Barbie Moto. At syempre bago matapos ang winter, hindi tayo magpapahuli sa winter vibes. Kaya naman naisipan kong magpunta sa isang snow resort para naman ma-enjoy natin yung life natin na kahit pagod tayo sa work at na-stress tayo, ay malaking bagay ito at makakatulong para sa health natin. So ayan, paano nga ba tayo pupunta doon? So first, nagpunta muna ako ng Ueno Station. Kasi ito yung station na pinakamalapit sa akin na may Shinkansen papunta ng Niigata Prefecture. So ito kasi yung snow resort na Geila Yuzawa, nasa Yuzawa Town siya, Niigata Prefecture. So from Tokyo, it's almost 1.5 hour lang siya kapag mag-Shinkansen tayo. So ito na yung Shinkansen train, ayan, ito yung Shinkansen ticket. So yung price niya one way, price talaga. Sorry guys. So it's almost 6,000 plus. Non-reserve seat tayo. So, hindi tayo nagpa-reserve ng seat. So, kapag may reserve seat tayo, syempre, mas mahal siya. So, swertihan na lang kung may mauupuan ka o wala. Pero, syempre, dun ka po pwesto sa non-reserve seat. At dahil maaga tayo, ayan, medyo sinuwerte tayo, kaya nakaupo tayo. Kung gusto niyo naman na may mauupuan kayo, syempre, bibili kayo ng ticket na may reserve seat. Pero, usually, ang reserve seat kasi na ticket ay binibili siya 3 days before ng trip. Ang reserve seat po ay hindi po siya nabibili kung kailan yung araw ng alis nyo or trip nyo. At para naman sa mga turista, para mas makakamura kayo, pwede kayong gumamit ng JR Pass o bumili kayo ng JR Pass. Papakita nyo lang yung passport nyo na makikita doon na kayo ay tourist visa. So, depende yung sa bibilhin nyo kung anong klase ng JR Pass. May mga JR Pass na 3 days unlimited yung gamit nyo. Basta JR yung sasakyan ninyo. So, ayan na nga at nandito na tayo ngayon sa Geila Yuzawa Snow Resort. So, I'm so excited talaga kasi talagang first time ko makakapunta dito sa Niigata Prefecture. So, ayan. At makikita nyo na pwede kayong magrenta ng mga panggamit ng pang-ski kung wala kayong dalang gamit at gusto nyo mag-ski, mag-snowboard. At meron din mga yung para sa shoes na inilalagay na panggamit para hindi kayo madudulas at yung mga sinusuot pang iba na para sa snow activities. So first, bibili muna tayo ng ticket para makapasok tayo. So ayan yung mga price. So yung price niya depende kung mag-i-ski kayo or mag-snowboard kayo at kung anong activities pa yung gusto nyong gawin. Meron din dong price na makakapunta kayo sa kilalang 3 big mountain ng Geila Yuzawa, pero yon ay para lang sa mga mag-ski or mag-snowboard. And so dito yung snow gear rental, and then dito naman din yung mga lockers na pwede sa lalaki at babae. So kung marami kayong dala, ayan, pwede kayong mag-rent ng locker. So may bayad siya na 1,000 yen. So tara na, pasok na tayo guys. Dito muna tayo papasok sa gondola station. Yan nga pala yung pinili kong ticket. Ang ginagawa nga pala ng iba para mas makali sila o talagang mas makabudget sila ay nagdadala na sila ng sarili nilang gamit ng pang-ski o pang-snowboard para mas convenient din sa oras. So ito na yung Gondora Reef na tawagin dito or gondola. Ayan, so excited na ako. So first time ko makakasakay dito sa gondola lift. Wow, grabe. Unang tingin ko pa lang yung feeling na para akong nasa anime, yung dati nung bata ako na napapanood ko lang, na pangarap ko noon na sana balang araw makupunta rin ako sa ganung lugar. At ngayon at hindi ko na-expect na makakarating ako sa gantong klaseng lugar. Kaya naman unang-una sa lahat, very thankful ako kay Lord at syempre sa lahat ng sumuporta sa akin na makapunta dito sa Japan at makapagtrabaho din dito sa Japan, na kahit sa kabila ng hirap ng trabaho dito, talagang nagtitiis pa rin tayo. So ito yung isa sa mga reward ko sa sarili ko na sa kabila ng pagod at hirap at yung feeling na malayo ka sa pamilya mo. Para po sa lahat, hindi po lahat ng mga Pilipino na nangingibang bansa ay yung makikita nyo ay palagi silang masaya. Kung may makita man kayong mga gantong bagay na napupuntahan nila, yun po ay isa sa mga reward nila sa kanilang sarili sa kabila ng pagod na kinakaharap nila sa buhay nila.
Lalo na hindi po natin alam yung mga sitwasyon na nararanasan nila, lalo na sa oras ng trabaho. Mukhang napupunta na tayo sa dramahan. Enjoy na muna natin ang view at ang ganda ng Gayle Yuzawa Snow Resort. Grabe, ang ganda talaga niya. Yung bundok, as in puro yelo. Yung feeling na akala ko nasa Alaska na ako, pero nandito lang pala ako sa Japan. As in, sobrang ganda niya. Talagang amazing. Ito yung mga oras na hindi ako makapaniwala na nakapunta ako dito. At ang bigla akong nasabi na naginip ba ako o nasa loob na ako ng anime. At syempre sa mga oras na to, naiisip natin yung pamilya din natin na sana kasama natin sila at sana nakapunta rin sila dito at sana nakikita rin nila to at na-experience nila. Kaya naman sa videong ito ay sana ma-feel nyo at makita nyo kung ano yung mga bagay na napuntahan ko. So enjoy watching and i-appreciate natin ang beauty ng Gayle Yuzawa Snow Resort. So ayan, at malapit na tayo sa lugar ng snow activities. So I hope na nag-enjoy kayo sa view kanina. So yung mga snow activities na meron sila ditong snow mobile sled tour, snow tubing, snow cart tour, moon bike tours, snowshoe tour. So yun yung mga snow adventure. Yan, bukod sa snow adventure nila, meron din silang ski school. And of course, meron din silang snow enjoyment park. So ayan, at nakababa na tayo. Welcome to Cheers! Ayan, at nakalagay dito yung kanilang mga activities na binanggit ko kanina. Moon bikes, snowmobile sled tour. At syempre, dun sa ticket na binili ko, hindi pa yan included. At ito yung entrance papunta sa snow activities. At meron din sila ditong food court, tawagin ay Palpal. So ayan, check natin kung anong klaseng food court meron ng Palpal. Check natin yung menu nila. Ayan, so medyo may kamahalan. Nakalagay dyan yung price at kung ano yung klase ng pagkain. So ayan lang, pindot-pindot lang. So dito pwede tayong mag-cash, gumamit ng Suica or Pasmo kung meron kayo. Pwede rin naman yung credit card pero sa tabing side yung counter niya. So ang pinili natin ay ang beef curry rice. Yan, panoorin natin kung paano niya ipe-prepare yung food na in-order natin. Ayan, at okay na. Wow. Pero ang daming nating gutom. So, tingin ko bitin ako doon. Umorder pa ako ng ramen. So, parang hindi naman snow activities yata yung gagawin ko dito. Mukhang food trip yata ang gusto ko. Yung tipong wala ka pang ginagawang snow activities pero inuna mo talaga yung pagkain. Sabi ko ay check lang ko anong merong menu pero napa-order. Yung tipong wala pang katao-tao sa food court at ang lahat nag-e-enjoy sa snow activities. Ako naman feeling ko mag-e-enjoy muna ako sa pagkain. So yan, panoorin natin kung paano sila mag-prepare ng ramen.
ayan, luto na siya at ang dami ko talagang gutom. So, iyan ang sandata natin bago tayo mag-snow activities. So bago tayo mag-decide kung anong klaseng snow activities ang gagawin natin dito, dapat syempre check muna natin yung condition natin. At dapat be sure na magiging safe din tayo. Ayan, so makikita nyo na talagang napakaraming nag-i-ski dito, pero aminin ko hindi ako marunong mag-ski. Gustuhin ko man pero hindi maaari sa condition ko. Ayoko naman magkanda bali-bali ako. Honestly, may history na kasi ako ng fracture, so ayoko siyang itry. Kasi bawal talaga ako na yan. Kung itatry ko man yan, siguro nakatayo lang ako. Tulad niyan, So paano, let's go. Pili na tayo ng papasukan natin. So dito kasi meron silang mga letters A, B, C, D, E, F. So nandyan ko ano yung mga activities na gusto nyo. Yan, dito sa letrang B, Baruch, pwede dyan pumasok kahit hindi ka mag-ski. So papunta pa rin siya ng mountain. Dito naman yung area ng moon bikes. So may oras lang din siya. Dito rin tayo sa letrang E, Python. So bawat mga papasukan na activities, may mga oras lang siya. Ang iba ay hanggang 4:30 lang. Yan, so ang iba ay handa-handa na rin tumambling. Charot. So kapag nakapili na kayo ng gusto nyong snow activities o papasukan sa mga letters na yan, so pwede na tayo magpunta dito sa snow activity reception counter. So ayan, makikita nyo dito yung mga price at ilang oras lang siya pwede at kung anong edad yung pwede. Sorry guys, so nabubulol-bulol na talaga ako nung napunta ako dito sa Japan. So ang pinili natin ay ang letrang B, Baruch. So yung card natin, ipapakita lang natin dito o itatap, yan ganyan. Nang sa gayon, makakapasok na tayo dito. So pupunta tayo sa isa sa mga matataas na mountain dito na pwede kahit hindi ka mag-ski. Yung medyo mas safe, pero may mga nag-i-ski rin naman na pupunta doon. So ang tawag dito sa sasakyan natin ay ang reef o leaf. So may mga nagga-guide naman dito. Hindi ka pwedeng basta-basta sasakay. So may mga line or yan tulad nitong red na yan. So mag-i-stop ka dyan, titigil ka dyan. Then i-instruct ka kung paano yung gagawin nyo. Ayan, so sabay upo after nung tumayo. Ayan, at nakasakay na tayo. Grabe, medyo nakakatakot. At sobrang lamig. Grabe, puting-puti ang lahat ng background. Background or surroundings, basta yun na yun. Ang sarap-sarap sa pakiramdam. Yung tipong pwedeng-pwede kang sumigaw. Grabe, napakaganda talaga. Sobrang cool. So yan, at enjoy lang natin ang view. Guys, nga pala, yung snow niya, grabe, talagang ano siya, powder snow talaga siya, sobrang lambot. I mean, sobrang pinong-pino talaga siya, compare dun sa mga before na na-experience ko na snow na pumapatak. Ito talaga yung snow dito, as in, parang powder talaga. Masyado siyang pinong-pino. At kung compare dun sa before na napuntahan ko o nasakyan ko na leaf, dito talaga sobrang taas. Tapos, sobrang medyo mahaba-haba siya. At talagang mas mafe-feel mo yung thrill. At bukod doon, sobrang linis. O ayan, at naandito na tayo ngayon sa itaas. Kaya kung mag-i-ski ako, yan, ganyan-ganyan lang. Tamang ganyan-ganyan lang ako.
Dito kasi guys, yung mga beginners na mag-i-ski pa lang, yung mga hindi mga marunong mag-ski, at yung mga tinuturuan yan, dito usually ginagawa or ginaganap. Yeah, so bago tayo maging ganun din tulad nila, enjoy muna natin yung view dito sa taas. Grabe, sobrang ganda. Nung nakita ko to, parang ayoko nang umalis dito. Kaya lang, sobrang lamig naman. At yung nakikita nyo makapal na yan, kaya may mga harang dyan. Yan yung mga medyo danger zone. Kaya may harang dyan. Kasi dun banda sa may papuntang itaas dyan sa dulo, pero pa dyang sobrang kapal, lalo na yung bagong patak ng snow. At talagang napakalambot. So, ito nga pala yung isa sa papunta pa sa mas mataas pa na mountain. So, bukod dito, meron pang mas mataas na papunta doon. Yung nakita nyo kanina. Grabe ito, naabot na tayo ng cloud o ulap. Kasi nasa pinakatuktok tayo ng bundok. Yung tipong feel mo yung mga ulap na parang nasa tabi mo lang at parang nahahawakan mo lang. Na dati nung maliit ako, parang gustong kong abutin yung mga ulap at hawakan para maramdaman ko anong feeling nung maliit pa ako. Sobrang ganda talaga, lalo na yung feeling na nasa itaas ka. Yung tipong mga napapanood ko lang sa movie, ngayon ay nandito na rin ako. At grabe, ang hanga ko talaga sa mga magagaling mag-ski na mula itaas ng bundok ay kaya nilang mag-akyat panaog. Ang sarap sa pakiramdam na feeling mo ang lapit-lapit lang ng araw sa'yo. So kung gusto nyo pang umakyat sa isa pang bundok, meron pa doong isa pang lift na pwede nyo sakyan. So dito, you can do whatever you want. Pwede kayong gumawa ng mga snowball o kung ano ng mga activities na gusto nyong gawin. Pwede rin kayong humiga, wala magbabawal sa inyo. Basta wag lang kayo sa pinakagitna na madadaanan kayo ng mga nag-i-ski. Yun, grabe. Yung bundok ko talagang napakaganda ng mountain. Tapos yung tipong yung araw na parang ang lapit-lapit sa'yo. Napakaramdam ko, dito ko naramdaman na talagang anak ako ng Diyos. So ayan, mag-relax muna tayo at enjoy muna natin ang view. If you're playing me, keep it on the low. 'Cause my heart can't take it anymore. And if you're creeping, please don't let it show. Promise me, I know, don't take another hug. I've been hurt before, I wanna now stop. This one's for you and me. O yan, grabe, sobra talaga nakaka-relax yung nature dito, lalo na nang nasa taas ka. At sobrang kitang-kita mo yung mga kabahayan na punong-puno ng mga snow. At ang sarap pagmasdan at nakakawala ng pagod. Isa nga pala ako kasi sa mga nature lover. So puntahan naman natin ang kinikilalang The Bell of Love Observation Deck. Yan, so ito yung sinasabing The Bell of Love Observation Deck in Geila Yuzawa Snow Resort. So this is the best view of Yuzawa Town. Ito yung sinasabing magbebel ka ng 3 beses kayo ng partner mo para sa kasabihang walang hangganang pagmamahalan. Pero dahil yung iba nga, kahit walang partner, ayan, bel-bel pa rin tayo kahit ilang beses. So this is the place that you need to come and see the very beautiful scenery of Snow Paradise. So kung gusto nyo makarating dito sa The Bell of Love Observation, so doon lang kayo sa letrang B, mag-Baruch Lift lang kayo. Honestly, nataon lang ako dito. Hindi ko alam na nandito pala to. Pero maganda pala yung napili ko. At least nakita ko siya. Akala ko pa nung una, naisip ko, bakit may mga nagbebel? Ano ba yun? Simbahan?
And then na-realize ko, nung nakita ko siya, ito pala yung tinatawag nilang the Bell of Love observation deck. And then honestly, ilang beses ko pa siyang kinale-kalembang hanggang sa yung mga sumusunod na nag-aabang, sinabi sa akin na hanggang 3 beses lang daw pwede siyang ikalembang. So hindi ko alam, yung pala yung ritual. Ang nangyari sa akin, parang nilaro ko siya at natuwa ko kasi tumutunog siya. So yan, pabalik na tayo ngayon sa pinaka-main. So sakay na ulit tayo ng reef. So guys, kung may mga kasama kayo, may mga fear of heights, yan yung mga masarap dalhin dito para matanggal talaga yung takot nila sa heights. Pero grabe, sa makikita nyo, ang taas talaga niya. Kaya naman yung iba, makikita nyo talagang mga hindi na ginagalaw yung mga paa o hindi na gumagalaw. Siyempre nakakatakot din. Pero talagang nakaka-enjoy din. At sobrang mag-e-enjoy kayo. Lalong-lalo na sa paligid na nakikita nyo. Yan, so enjoy lang natin ang view at iyan, isa sa mga fans ko, mukhang nakikilala na ako, na isa ako sa mga sikat nga pala. Charot lang, at talagang kumakaway lang sila sa akin. Yung tipong feeling famous. Ayan, say hi, hello. Charot lang yon syempre guys. Yan, at kung meron kayo mga comments, suggestions, or questions, mga katanungan, tanong lang kayo or message lang kayo sa comment box section. Yan, diba? Ang dami nating fans. Charot lang talaga, yan. Mga friendly lang talaga tayo. At enjoy natin syempre yung travel natin. Grabe guys, yung makakapal na yan na makikita nyong yelo, sinubukan kong umapak dyan at talagang lumubog talaga ako, as in sobrang lubog, sobrang lambot pala niya, lalo na kapag bagong patak ng snow, as in kaya pala yung doon sa may itaas, yung may mga doon, harang, talaga siya, danger zone talaga, talagang lulubog ka talaga dyan. Di siya tulad ng ibang yelo na matigas na pwedeng apak-apakan. Yan. Yung iba talagang hindi. Pag umapak ka, talagang lulubog ka talaga. So, yung sinasabi nga pala dito na 3 big mountains na pwedeng puntahan ay mula dito ay ang Yuzawa Kogen, tapos ito nga ang Geila Yuzawa, at saka yung isang Ishiuchi Maruyama Ski Resort. At eto, nakabalik na tayo sa main. So, dito nga pala yung Geila Kids School. Yan, para sa mga tinuturo ang mag-ski, snowboard. Yan, dito yung mga kabataan na iba. So, yun guys, balik na tayo sa Gondola Station. Kasi, may oras nga pala ang Gala Station lang pag pabalik na tayo or pabalik na tayo ng Tokyo. Pag hindi kasi tayo nakaabot sa Gala Station o sa Gala na tren, sa isa pang station tayo, so ang layo ng lakarin. So maglalakad pa tayo, so almost 30 minutes na lakad din siya. So, yan yung tinatawag na Yuzawa Snow Link, na kung tawagin nga ay Big Mountain. Bakit nga ba siya tinatawag na Big Mountain? Kasi nga, isa siya sa Japan's largest ski area with 48 courses. And this is the ski resort network that allows you to freely travel between 3 ski resorts with just 1 ticket, making ski more dynamic and convenient.
So guys, enjoy one of the largest ski areas in Japan with an elevation difference of approximately 900 meters, a total width of approximately 5,000 meters and 48 courses. Kaya naman talagang pag nandito kayo sa taas, para kayong nakasakay ng eroplano, talagang meron siyang pressure sa tenga. Kasi as in, sobrang taas talaga niya. Kaya naman, enjoy na enjoy ako na kahit nakasakay ako dito sa gondola, talagang tumatayo ako at para makuwanan lang yung mga magagandang view dito sa paligid. Kaya naman pag nakapunta kayo dito, sulitin nyo yung oras ng pagpunta nyo dito at i-enjoy nyo. At saka kung sa mga oras na nagpunta kayo dito ay talagang mawawala yung stress at pagod ninyo. At masasabi nyong this is life. Wow! Amazing! So, yung suot ko nga pala dyan guys, so nakadalawang patong lang ako ng makapal na long sleeve. Tapos, dalawang makapal na pants yung suot ko dyan. Pagkatapos, syempre, may suot tayong jacket na makapal. At syempre, dapat meron din tayong suot para sa ulo at naka-shoe spike din tayo. Para hindi tayo madudulas. At syempre, naka-gloves din tayo kasi sobrang lamig talaga. So yan, at malapit na tayong bumaba. Sa pagbaba natin, meron ding iba't ibang mga leisure activities. At ito na nga, nakababa na tayo. So dito, meron dito mga shopping malls na kung ayaw nyo magrenta, pwede kayong bumili ng sarili nyo mga pang winter clothes o pang winter na gamit. Yan, pwede rin kayong bumili dito ng sarili nyo pang ski. Meron din sila ditong shoe spike para hindi kayo madudulas. At sa third floor, meron silang hot spring, Irori Cafe, spa, swimming pools, and saunas. At dito naman ay ang free rest area nila na kung tawagin ay sashiki. Yan, so makikita nyo yung iba mga nagsisipag-rest na mga napagod. So ito yung ibang locker nila at yan, yung iba naman yung mga nagsisipag-charge ng cellphone. Yung ibang part kasi dito makakapag-charge ka ng cellphone. Meron din namang iba yan nakahiga at natutulog. At syempre, bawal ipasok ang shoes. At ito naman ang kanilang chair massage. So, let's see kung magkano ang kanilang chair massage. Ayan, nakasulat dito 300 din for 15 minutes. So, let's check naman natin kung anong mga menu meron sila.
Yan, it looks so yummy. So, umandar na naman ang kagutuman ko. Yan, yung tipong nakapila ka na at nakapili ka na kung ano o-orderin mo, bigla ka na patingin sa oras na hindi ka na pala pwedeng umorder. Kasi may oras nga pala yung Gala Station na tren. At pag hindi tayo nakaabot, maglalakad tayo ng 30 minutes papunta sa kabilang station. So, tiis-tiis gutom na lang muna tayo para makauwi tayo agad. Kasi one day tour lang tayo. Yan, so nakaabot tayo at nakasakay na tayo ng Shinkansen pabalik. So, syempre, ang baba ulit natin sa Ueno Station. Ang may sasuggest ko lang na magandang pumunta dito ay ang bandang 2 weeks ng katapusan ng January hanggang first 2 weeks ng February. And this is the end. I hope na nag-enjoy kayo watching this video. Please subscribe. Please also like and comment in the comment section box. Thank you!